Paano kung ngayong gabi, sa eksaktong -8:00 ng gabi, ay may matuklasan kang sikreto sa salamin na magpapabago ng kapalaran mo magpakailanman? Isipin mong makakita ka ng palatandaan, isang simbolo, o kahit isang nakatagong mensahe na tanging para sa iyo lang. Ang maalamat na ritual ni Baba Vanga gamit ang salamin ay nakatulong na sa libu-libong tao para maging mas maswerte, mas mayaman, at mas pinagpala. Ito na ang pagkakataon mong subukan ito para sa sarili mo. Huwag hayaang lumampas ang gabing ito. Handa ka na bang tuklasin kung ano ang naghihintay sa kabilang panig ng salamin? Panoorin ang video na ito hanggang dulo at alamin ang lihim na maaaring tuluyang magpabago ng buhay mo. Nais mo na bang makakita ng isang tunay na palatandaan na magbabago ng iyong kapalaran? Bawat Pilipino ay kilala sa paniniwala sa mga lumang lihim, dasal sa hating gabi, at sa mga kwentong ibinubulong ng matatanda tungkol sa swerte. Ngayong gabi, matutuklasan mo ang isang ritual na umiikot na sa buong mundo, pinagkakatiwalaan ng mga naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita ngunit tunay na makapangyarihan. Si Baba Vanga, ang sikat na bulag na manghuhula mula sa Europa, ay nagpagulat sa milyon-milyong tao sa kanyang mahiwagang mga hula. Ngunit kaunti lang ang nakakaalam ng kanyang e-mirror trick, isang simpleng ritual na pinaniniwalaang nagbubukas ng pinto sa mga biyaya, kayamanan, at maging sa mga sagot mula sa espiritual na mundo. Bakit -8:00 ng gabi? Dahil ito raw ang pinakamakapangyarihang oras para akitin ang swerte sa loob ng iyong tahanan kung handa kang subukan. Kaya manatili ka sa akin dahil ituturo ko sa iyo ng hakbang-hakbang kung paano ito gawin at kung anong mga palatandaan ang dapat mong abangan. Handa ka na bang maranasan ang isang tunay na himala ngayong gabi? Ang alamat ni Baba Vanga. Bago pa man dumating ang internet, bago pa sumikat ang TikTok at YouTube, ang mga kwento tungkol sa mga misteryosong propeta ay ikinakalat sa pamamagitan ng mga bulong, sulat kamay, at lihim na usapan. Sa gitna ng silangang Europa, may isang babae na hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ang marami sa pagkarinig ng kanyang pangalan, si Baba Vanga. Ipinanganak siyang bulag at lumaki sa gitna ng kahirapan, ngunit dito niya rin nadiskubre ang kanyang ika-6 na pandama, isang kakayahang nagpabantog sa kanya hindi lamang sa kanilang maliit na nayon sa Bulgaria kundi sa buong mundo. Mula sa iba't ibang sulok ng mundo, mayayaman man o mahirap, ay bumibiyahe ng ilang araw para lamang makaharap si Baba Vanga ng ilang minuto. Mga presidente, sikat na artista, at ordinaryong pamilya ay humahanap ng sagot. Makakahanap ba sila ng pag-ibig? Makakaahon ba sila sa hirap? Gagaling ba ang isang sakit? Hindi nakapag-aral si Baba Vanga, ngunit tila ang kanyang mga salita at pangitain ay nagbubukas ng bintana patungo sa hinaharap, madalas eksaktong tumutugma sa mga pangyayaring darating. Ngunit hindi lamang ang kanyang mga hula ang dahilan kung bakit siya pinaniwalaan. Ito ay dahil sa kanyang malalim na koneksyon sa mundo ng espiritu. Gaya ng mga albularyo at matatalinong matatanda dito sa Pilipinas, naniniwala rin si Baba Vanga sa kapangyarihan ng mga simpleng ritual na kayang baguhin ang enerhiya at tumawag ng mga nakatagong biyaya. Isa sa kanyang mga pinakatinatagong sikreto ay ang e-mirror trick, isang ritual na isinisiwalat lamang sa mga taong desperadong magbago ang buhay. Maraming kwento ang nagsasabing nang subukan ng mga ordinaryong tao ang ritual na ito sa gitna ng kagipitan, bigla silang sinuwerte, nakakuha ng pera, nakatanggap ng tulong, o kaya'y gumaan ang loob at gumaling ang damdamin. Mahika ba ito? Pananampalataya? O ang simpleng kapangyarihan ng paniniwala? Sa Pilipinas, batid natin ang ganyang pakiramdam. Ang ating kultura ay sagana sa mga kwento ng dasal sa hating gabi, mga kandilang sinisindihan sa madilim na kwarto, at mga himalang dumarating sa oras na di inaasahan. Ngayong gabi, habang inihahanda mong subukan ang ritual ng salamin ni Baba Vanga, tandaan mo, nakikibahagi ka sa isang tradisyong lumalagpas sa mga hangganan ng bansa at henerasyon, at nagdadala ng pag-asa sa sinumang handang maniwala. Ang ritual ng salamin, hakbang-hakbang na gabay. Ngayong alam mo na ang makapangyarihang kasaysayan ni Baba Vanga at kung bakit mahalaga ang kanyang mga ritual, oras na para isiwalat ang sikreto na matagal mo nang hinihintay. Ito ay hindi basta-bastang uso sa internet, ito ay isang tradisyong isinabuhay at pinaniniwalaan ng maraming henerasyon dahil totoong may mga nagbago ang kapalaran matapos itong subukan. Pero tandaan, gaya ng lahat ng sinaunang ritual sa Pilipinas, ang pinakamahalagang sangkap ay ang iyong paniniwala at tapat na intensyon. Mga kailangang ihanda.
Malinis na salamin, pwedeng handheld, nakasabit sa pader, o maliit na salamin sa lamesa, ang mahalaga ay walang alikabok o mansa. Isang puting kandila. Isang piraso ng papel at ballpen. Isang maliit na mangkok ng tubig. Isang bagay na may kahulugan para sa'yo, larawan ng pamilya, barya, alahas, o anumang may emosyonal na halaga. Ang iyong dalisay na hangarin, isipin mo ng malinaw kung ano talaga ang gusto mong makamit, swerte, pera, sagot, o kagalingan. Hakbang 1, linisin ang iyong espasyo. Bago sumapit ang 8:00 ng gabi, ihanda ang lugar kung saan mo gagawin ang ritual. Punasan ng mabuti ang salamin. Sindihan ang puting kandila at ilagay ito sa tabi ng salamin, huwag harap. Ilagay ang mangkok ng tubig at ang espesyal mong bagay sa malapit. Kung maaari, patayin ang malalakas na ilaw at hayaang ang liwanag lamang ng kandila ang sumilay sa silid para makapag-focus at makatawag ng mapayapang enerhiya. Hakbang 2, ihanda ang iyong hiling. Sa papel, isulat mo ng malinaw kung ano ang nais mong makamtan sa ritual. Maging tapat at tiyak, halimbawa. Gusto kong swertehin ang pamilya ko. O gusto kong makalaya sa problema sa pera. O gusto kong gumaling ang relasyon namin. Alam ng mga Pilipino na may kapangyarihan ang salita, lalo na kung tao sa puso. Pagkatapos isulat, tiklupin ang papel at ilagay sa ilalim ng mangkok ng tubig. Hakbang 3, kapangyarihan ng 8:00. Hintayin ang eksaktong 8:00 ng gabi. Ayon sa paniniwala ng silangang Europa at Pilipinas, ito ang oras kung kailan manipis ang harang sa pagitan ng pisikal at espiritual na mundo. Huminga ng 3 mabagal at malalim. Gamit ang kanang kamay, hawakan ng banayad ang espesyal mong bagay. Hakbang 4, tumingin sa salamin. Umupo ng komportable at titigan ang salamin. Hindi lang basta ang sarili mong refleksyon, hayaan mong lumalim ang tingin mo, parang tinitingnan mo ang lampas sa ibabaw. Pansinin ang kumikislap na liwanag ng kandila, ang refleksyon sa tubig, at ang mga aninong gumagalaw sa paligid. Dito kadalasang nakakakita ang mga tao ng mga imahe, simbolo, o kahit liwanag na kakaiba. Hakbang 5, banggitin ang lihim na parirala. Sa malinaw at kalmadong boses, sabihin ang pariralang ito, maaari mo rin itong isalin sa sarili mong wika kung gusto mo. Ngayong gabi, sa oras na may lakas. Daloy ng biyaya'y akin nawa. Salamin, ihayag ang dapat kong makita. Ulitin ito ng 3 beses, na may buong paniniwalang naririnig ang iyong kahilingan. Marami ang pumikit sandali pagkatapos ng 3 ulit at inilalarawan sa isip na natutupad na ang kanilang hiling. Hakbang 6, magmasid at makinig. Manatiling tahimik sa loob ng ilang minuto. Hayaan mong manatiling bukas ang iyong isip at puso. May ilan na nakakaramdam ng biglaang lamig, nakakakita ng malabong imahe sa salamin, o kaya'y nakararamdam ng matinding emosyon o alaala. Huwag magmadali, ang palatandaan ay darating sa sarili nitong paraan. Hakbang 7, isara ang ritual. Kapag handa ka na, magpasalamat sa salamin at sa espiritu ni Baba Vanga sa paggabay. Isawsaw ang dulo ng iyong mga daliri sa mangkok ng tubig at banayad na dampian ang iyong noo o puso, ito ay simbolo ng pagselyo sa intensyon at pagbabalik ng enerhiya sa iyong sarili. Pagkatapos, patayin ang kandila. Itabi ang papel ng hiling sa isang ligtas na lugar sa loob ng 7 araw. Pagkatapos ng 1 linggo, maaari mo itong ibaon sa lupa, itapon sa umaagos na tubig, o itago sa iyong pitaka bilang paalala na ikaw ay tumanggap na ng biyaya. Mahalagang paalala para sa tagumpay. Huwag hayaang pumasok ang takot o pagdududa habang ginagawa ang ritual. Paniniwala ang susi. Kung ginagawa ito kasama ang pamilya, hayaang bawat isa ay may sariling hiling at mag-focus ng sabay-sabay. Ang mga pamilyang Pilipino ay pinakamatatag kapag buo ang pananampalataya. Huwag asahang laging dramatic ang palatandaan, minsan ito ay isang pakiramdam lang, isang panaginip, o kahit isang biglaang tawag na magbabago ng lahat. Ito ang paraan para buksan ang sarili sa mga regalo ng universo, at marahil pati na rin ng ating mga ninuno. Sa susunod na bahagi, tuklasin natin ang mga senyales at karanasang naranasan ng ibang Pilipino matapos subukan ang mirror trick na ito. Mga dapat abangan, mga palatandaan at kahulugan. Ngayong natapos mo na ang ritual ng salamin ni Baba Vanga, maaaring mas tumalim ang iyong pakiramdam, mas malakas ang pintig ng puso mo, mas buhay ang isipan mo sa mga posibilidad. At gaya ng madalas itanong ng maraming Pilipino pagkatapos ng isang makapangyarihang ritual. Paano ko malalaman kung ito ay gumana?
Ang totoo, bihirang magsalita ng malakas at malinaw ang universo at mundo ng espiritu. Kadalasan, dumarating ang mga palatandaan ng tahimik, pero kung alam mong anong hahanapin, hindi mo ito mamimiss. Pinakakaraniwang palatandaan pagkatapos ng mirror ritual. Isa, bigla ang imahe o anino. May mga nagsasabi na habang nakatingin sa salamin o pagkatapos ng ritual, nakakakita sila ng aninong dumaan, liwanag na kumikislap o hugis na wala roon dati. Sa paniniwala ng mga Pilipino, ang ganitong sandali ay maaaring palatandaan na may ninuno na gumagabay sa iyo o ang dasal mo ay narinig na. 2. Panaginip na tila totoo. Sa gabing iyon, o sa loob ng ilang araw, maaaring managinip ka ng sobrang malinaw, isang kaanak na dumadalaw, biglang may perang dumarating, mga pintuang bumubukas, o may nakikita kang mahalagang bagay. Bigyang pansin ito. Sa kulturang Pilipino, ang panaginip ay madalas na mensahe mula sa espiritu o sa Diyos. 3. Biglang lamig o kilabot sa balat. Kung nakakaramdam ka ng banayad na simoy ng hangin, kilabot, o tila may gumagalaw sa balat mo, madalas itong itinuturing na espiritual na paghipo, lalo na kung agad itong nangyari matapos ang ritual. Hindi inaasahang tawag, mensahe, o pagbisita. Ang himala ay maaaring dumating sa simpleng paraan. Marahil ay makakatanggap ka ng balita tungkol sa bagong trabaho, may lumang kaibigan na biglang magparamdam, o makahanap ka ng matagal nang nawalang pera. Ang maliliit na biyaya ay biyaya pa rin. 5. Paggalaw ng bagay o pagsiklab ng kandila. Napansin mo bang biglang lumaki o kumislap ang apoy ng kandila? May narinig ka bang mahinang tunog, bulong, o tapik? Ang mga banayad na pagbabago sa paligid ay madalas ituring na kumpirmasyong espiritual, isang patunay na may narinig sa kabilang dako. 6. Matinding damdamin. Minsan, mararamdaman mong bigla kang naliwanagan, gumaan ang loob mo, o bigla kang naiyak. Huwag baliwalain ang damdaming ito ay senyales na may nagbago sa iyong enerhiya. Paano mo ipapakahulugan ang mga palatandaan? Zagagandang senyales. Maliwanag na liwanag. Payapang anino. Kalmado at magaan ang pakiramdam. Mga panaginip kung saan naroon ang mga mahal sa buhay. Ipinapahiwatig nito ang swerte, proteksyon, at mga biyayang paparating. Mga babala. Malabong salamin. Nakakabahalang imahe. Panaginip na may mabigat o masamang pakiramdam. Turingin itong banayad na paalala, linisin muli ang espasyo mo o magdasal para sa proteksyon. Mga mensahe. Makinig sa kutob mo. Kilala ang mga Pilipino sa malakas na intuhiya, pagtiwalaan mo ang sarili mong pakiramdam. Minsan, ang senyales ay direktang sagot sa iyong kahilingan, o simula lamang ng panibagong landas na binubuksan para sa iyo. Tip, maghanda ng notebook o diary. Itabi ito malapit sa iyo sa susunod na 7 araw. Isulat ang mga panaginip mo, naramdamang kakaiba, o anumang senyales. Maaaring magulat ka dahil ang universo ay marunong sumagot sa mga taong matapang na nagtatanong. Mga karanasan at patotoo ng mga Pilipino. Sa Pilipinas, mas mabilis pa sa apoy ang pagkalat ng balita, lalo na kung tungkol ito sa himala. Ang mga kwentong maririnig mo ngayon ay mula sa mga karaniwang Pilipino na tulad mo. Mga taong naglakas loob, sumubok sa ritual ng salamin ni Baba Vanga, at humawak sa pag-asa sa gitna ng takot at panalangin. Ipinapaalala ng kanilang mga karanasan na kahit ang pinakasimpleng tradisyon, kapag isinabuhay ng may pananampalataya, ay kayang baguhin ang kapalaran sa hindi inaasahang paraan. Kwento 1, Maritz, 47, Lay mula Cavite. Para kay Maritz, bawat sentimo ay mahalaga. Ilang taon na siyang nagtatrabaho sa Dubai, nagpapadala ng pera buwan-buwan para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Isang gabi, matapos manood ng isang video na kagaya nito, nagdesisyon siyang subukan ang ritual ni Baba Vanga sa eksaktong alas -8:00 ng gabi. Isinulat niya sa kapirasong papel ang kanyang hiling. Mabuting kalusugan at sapat na pera para sa pangangailangan ng aking mga anak. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ginagawa ang ritual, nagsindi ng kandila, naglagay ng tubig, at tumingin sa salamin. Kinagabihan, napanaginipan niya ang kanyang yumaong ina, nakangiti habang nakatayo sa tabi ng isang maliwanag na bintana. Kinabukasan, nakatanggap si Maritz ng mensahe mula sa kanyang agency, may bonus siya para sa kanyang kasipagan, at sakto ito sa bayarin ng matrikula ng anak. Hindi siya napaiyak dahil lang sa tulong, kundi sa pakiramdam na may isang espiritu, siguro ang kanyang ina, siguro ang Diyos mismo, na tunay na nagmamasid sa kanya.
Kwento 2, John, 29, tricycle driver mula Quezon City. Palaging may pagdududa si John. Pero nang dumami ang bayarin at maospital ang kanyang ama, napilitan siyang buksan ang kanyang puso. Nilinis niya ang maliit na salamin sa kanilang banyo, nagsindi ng kandila sa tabi nito, at isinagawa ang ritual ng may pag-asang makakita ng gabay. Pagkatapos, wala siyang naramdaman kundi isang malalim na kapayapaan. Ngunit sa katapusan ng linggo, isang suki niyang pasahero ang biglang nag-alok sa kanya ng part-time na trabaho, tutulong sa deliveries tuwing gabi. Ang karagdagang kita, kahit maliit, ay nakatulong sa kanilang pamilya. Para kay John, sapat na yon na patunay na minsan, ang universo ay bumubukas ng pinto sa hindi mo inaakalang paraan. Kwento 3, Liza, 62, lola mula Iloilo. Nawalan ng pananampalataya si Liza matapos pumanaw ang kanyang asawa. Ngunit ang kanyang apo ang nakiusap sa kanya, subukan daw ang ritual. Magkasama silang sumulat ng kanilang hiling. Si Liza, para sa kapayapaan sa puso. Ang apo, para muling makita ang ngiti ng kanyang lola. Pagkatapos ng ritual, yakap silang dalawa, umiiyak, at nakaramdam ng init na hindi maipaliwanag. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Liza ang maliliit na kasiyahan, isang paboritong kanta sa radyo, biglang pagbisita ng matagal ng kaibigan, at muling pag-usbong ng mga halaman na halos matuyo na. Napagtanto niya na hindi lang basta naghatid ng biyaya ang ritual, tinulungan din siyang muling buksan ang puso sa mga ito. Bakit mahalaga ang mga kwentong ito? Kilala ang mga Pilipino sa matibay na pamilya, malalim na pananampalataya, at bukas na loob sa anumang bagay na may dala ng pag-asa. Marahil makakakita ka ng anino, managinip ng mahal sa buhay, o maramdaman lang ang katahimikan sa loob ng puso matapos ang ritual ni Baba Vanga. Ang mga kwentong ito ay hindi basta mahika, ito ay paalala na kapag pinag-isa mo ang paniniwala, aksyon, at tradisyon, maaaring bumukas ang mga pintuang dati sarado. Kung susubukan mo ang ritual na ito, hindi ka nag-iisa. Sa buong bansa at maging sa iba't ibang panig ng mundo, libu-libong kababayan ang tumitingin ngayon sa kanilang salamin, naghahanap ng senyales na maaaring magbago ang kanilang kapalaran. Ibahagi ang iyong karanasan sa comments, baka ang kwento mo ang maging dahilan para may isa pang taong maniwala ulit. Babala, mito, at mga hindi pagkakaintindihan. Sa bawat ritual na lumalaganap at nagiging popular, kasabay nitong dumarami ang mga kwento, babala, at haka-haka. Sa Pilipinas, kung saan ang mga alamat at paniniwala ay ipinapasa mula sa lola hanggang sa apo, hindi nakapagtataka na pati ang ritual ng salamin ni Baba Vanga ay may sarili ng mga mito at maling akala. Bago mo subukan ang ritual na ito, o anumang espiritual na practice, mahalagang malinawan kung alin ang totoo, alin ang pamahiin, at alin ang talagang makatutulong. Karaniwang babala at maling paniniwala. Huwag masyadong ma-obses sa resulta. May ilan na gabi-gabing inuulit ang ritual, naghahanap ng agarang himala. Ngunit tulad ng dasal o anumang tradisyon, ang pinakamasasaganang resulta ay dumarating kapag natututo tayong magtiwala at magpakumbaba. Kapag sobra ang pagkahumaling, mas mahirap mong makita ang maliliit ngunit tunay na biyaya na dumarating. Iwasang gawin ang ritual kapag puno ka ng galit o pagdududa. Kung lalapit ka sa salamin na may daladalang selos, galit o kawalang paniniwala, ang enerhiyang pumapaligid sa iyo maaaring maging balakid sa magandang daloy. Sa kultura ng Pilipino, tinuturo sa atin na magdasal ng bukal sa puso. Lumapit sa ritual ng may tunay na pag-asa at respeto. Hindi lahat ng nakikita ay propesya. Madaling makakita ng kahulugan sa lahat pagkatapos ng ritual, liwanag, panaginip, o kahit simpleng pangyayari. Bagamat may mga senyales na totoo, may iba na bahagi lang ng normal na buhay. Gamitin ang iyong intuisyon, ngunit manatiling nakatapak sa realidad. Mga sikat na mito tungkol sa ritual. Mito 1, kapag nakakita ka ng nakakatakot na imahe, may masamang mangyayari. Sa katotohanan, minsan ang sariling takot natin ang lumilitaw sa salamin, lalo na kapag tayo'y kinakabahan. Sa halip na matakot, turingin ito bilang paalala na kailangang linisin ang iyong enerhiya, magdasal, magsindi ng insenso, o makipag-usap sa isang pinagkakatiwalaang tao. Mito 2, tanging mga may third eye o psychic lang ang makakakita ng resulta. Hindi totoo. Ang ritual ng salamin ay nakasalalay sa pananalig at intensyon, hindi sa kakaibang kakayahan. Kahit sino ay pwedeng subukan ito. Mito 3, hindi mo dapat ikwento ang nakita mo sa iba. Bagamat mahalagang igalang ang ritual.
Ang pagbabahagi ng karanasan, lalo na sa mga mahal mo sa buhay, ay nakatutulong para maproseso, maunawaan, at mas lalong mapalakas ang biyayang dumating. Panghuling paalala. Ang mga ritual ay hindi para takutin o kontrolin tayo. Ang layunin ng mga ito ay para magbigay ng lakas, magpagaling ng damdamin, at magbukas ng pag-asa. Ginagamit natin ang ganitong mga kasangkapan hindi para matakot, kundi para lumakas ang loob natin na harapin ang buhay. Sa tamang puso, tamang hangarin at tamang gabay. Ang simpleng salamin ay maaaring maging pinto tungo sa panibagong pag-asa. Kahulugan ng ritual para sa mga Pilipino sa panahon ngayon. Bakit nga ba mahalaga pa rin para sa mga Pilipino ang mga ritual tulad ng mirror trick ni Baba Vanga, kahit sa makabagong panahong mabilis ang lahat at laging nagbabago? Ang sagot ay nasa puso ng ating pagka-Pilipino. Malalim ang ugat sa tradisyon, pinapatnubayan ng pananampalataya, at laging naghahanap ng pag-asa, maliit man o malaki. Ilang henerasyon na ang lumipas, at ang mga Pilipino ay paulit-ulit na humaharap sa matitinding pagsubok, bagyo, kahirapan, pagkakahiwalay ng pamilya, at kawalang katiyakan sa hinaharap. Sa mga ganitong panahon, lumalapit tayo sa panalangin, sa mga espiritual na gawi, at sa karunungan ng mga matatanda. Ang ritual tulad ng mirror trick ay higit pa sa lumang kwento, ito ay isang lifeline, isang mahigpit na kapit kapag parang wala ka nang mahawakan. Ang simpleng paghahanda ng espasyo, pagtuon sa hiling, at paniniwala, kahit isang gabi lang, ay kayang magdala ng kapayapaan at lakas sa pusong balisa. Sa kulturang Pilipino, ang mga ritual ay hindi lang para sa pansariling kapakanan. Ito'y ginagawa rin para sa pamilya, sa komunidad, at minsan, para sa buong barangay. Marami ang sumusubok sa mirror trick ni Baba Vanga hindi lang para sa sarili nila, kundi para sa mga anak na nangangailangan, mga magulang na may karamdaman, o mga mahal sa buhay na nasa malayo. May malalim na kapanatagan sa paniniwalang sa paglalagay ng kandila at pagbitaw ng isang hiling, ay nakikipag-ugnayan tayo sa mga ninuno natin, mga ninunong humarap rin sa sarili nilang laban, dala ang tapang at pananalig. At kahit hindi agad dumarating ang sagot o resulta, ang mismong pagsasagawa ng ritual ay nagiging sandali ng pagkakaisa, kahit mag-isa ka sa kwarto, o magkakasama kayong magkakamay bilang pamilya. Pinaalala nito sa atin na may kakayahan tayong umasa, kumilos, at tumanggap ng mga biyayang nakalaan para sa atin. Kaya ngayong gabi, habang isinasagawa mo ang ritual, tandaan mo ito. Isa kang bahagi ng isang buhay na tradisyon na tumatawid sa karagatan at henerasyon. At kahit nasaan ka man sa mundo, hindi ka kailanman nag-iisa. Ang pagsasara ng ritual, paggalang, pasasalamat, at pagtitiwala. Sa kulturang Pilipino, kasing halaga ng pagsisimula ang maayos at may pusong pagtatapos ng ritual. Ang pagsasara ng isang espiritual na gawain ay hindi basta pagtatapos, ito ay pagtanaw ng utang na loob, pagpapakumbaba, at maingat na pagpapadala ng iyong kahilingan sa universo, nagtitiwalang ang nakalaan para sa iyo ay tiyak na darating. Kapag naramdaman mong tapos na ang ritual, maaaring dahil sa isang senyales, isang pagbabago ng enerhiya, o katahimikang bumalot sa paligid. Huminto sandali at magpasalamat. Pasalamatan ang salamin na nagsilbing daan, kandila na nagbigay liwanag, mga ninuno na maaaring nariyan, at ang sarili mo dahil naglakas loob kang maniwala at sumubok. Maari kang bumulong ng isang payak na salamat o magdasal ng pabaon na galing sa puso. Ito ang nagbibigay galang sa mga enerhiya at espiritong tinawag mo. Mga huling hakbang. 1. Patayin ang kandila gamit ang marahang pagbuga ng hangin. 2. Isawsaw ang iyong mga daliri sa mangkok ng tubig at iwisik ang ilang patak sa sahig. Ito ang sagisag ng pagpapakawala ng hiling sa mas mataas na kapangyarihan. 3. Tiklupin muli ng maayos ang papel ng iyong hiling at ilagay ito sa isang lugar na may kahulugan sa iyo. O sa altar ng pamilya. O sa iyong pitaka. O ibaon ito sa lupa matapos ang 7 araw. Huling paglilinis at pagbubukas sa biyaya. Hugasan ang iyong mga kamay at mukha gamit ang malamig na tubig. Habang ginagawa ito, isipin mong hinuhugasan mo ang alinmang takot, pagdududa, o negatibong enerhiya. Upang iwanan ang iyong sarili na bukas, malinis, at handang tumanggap ng biyaya. Tip: itabi ang isang notebook malapit sa iyo at itala ang iyong nararamdaman at anumang senyales sa mga susunod na araw. Marami ang naniniwala na ang mga palatandaan ay kadalasang lumilitaw kapag hindi mo na inaasahan, tila sagot mula sa itaas, dumarating sa tamang oras.
Sa ganitong paraan, hindi lang natapos ang ritual, na isaalang-alang mo rin ang buong espiritual na proseso. At binuksan mo ang sarili mo sa posibilidad ng tunay na himala. Ngayong natutunan mo na ang mga sikreto ng mirror ritual ni Baba Vanga, tandaan mo ito. Bawat kilos ng pananampalataya, gaano man kaliit, ay maaaring magbukas ng bagong pintuan sa buhay mo. Kung pipiliin mong subukan ito ngayong gabi, gawin mo ito ng bukas ang puso at may dalisay na hangarin. Ang mga kwentong narinig mo ay hindi basta alamat lamang, ito ay patunay na ang pag-asa at paniniwala ay kayang baguhin pati ang pinakamadilim na panahon. Inaanyayahan kitang ibahagi ang iyong karanasan sa comments. May nakita ka ba sa salamin? May panaginip o senyales bang gumulat sa iyo kinabukasan? Ang kwento mo ay maaaring maging inspirasyon para sa iba, isang taong nawawalan ng pag-asa, naghahanap ng sagot o gustong muling maniwala. Kung naantig ka ng video na ito, please like, subscribe, at itap ang notification bell. Para sa mas marami pang ritual, propesya, at kwentong nagbibigay pag-asa sa bawat Pilipino. At higit sa lahat, tandaan mo ito, minsan, ang himalang hinihintay mo ay nagsisimula lang sa isang matapang na hakbang.